So what if yung babae ay umalis at nakipaghiwalay sa kanyang asawa dahil yung lalaki ay nambubugbog, laging umiinom, hindi na halos umuuwi, hindi nagre-remit ng pera, hindi nakikialam sa bahay, as in uuwi lang siya doon para siguro kakain at magbabarkada ulit, lalabas or something. And nakapagdesisyon ang babae na hindi na siya, ayaw na niya, stop na kasi lagi na lang nananakit physically, emotionally, dahil yun na nga, merong barkada, nagbibisyo, may babae pa, paulit-ulit yung cheating na ginawa, and most of all, yung physical abuse na nangyayari. Is it really worth it or dapat ba na magstay? Dapat ba magsasakripisyo pa rin ang babae for the sake sa marriage na mag-work? Well, dati, yun yung nasa isip ko na para bang dapat talaga magstay kasi sa mata ng Diyos kayo ay kasal and etc. etc. But in the long run, I understand na hindi pala ganun si Lord. Ayaw niya na tinotolerate at ayaw niya na nasasaktan tayo, lalong-lalo na sa mga physical abuse na ganyan and emotional na abuse. Kasi si God gusto niya merong peace. He is the God of joy, the God of peace. And kung hindi ka na masaya at kung wala kang peace sa loob ng bahay dahil sa ganyang uri ng or klase ng tao na nakakasama mo, maybe it's God's way of sending you some warnings and signs no sa relationship kapag paulit-ulit halimbawa nakikita mo or napapatunayan mo may mga evidences ka na meron talagang cheating na nangyayari at hindi ka na pina-prioritize ng asawa mo, wala man lang provision, wala man lang binigay na hindi man lang nagpo-provide no para sa inyo ng mga anak mo. So, hindi ka iko-condemn ng Lord kung aalis ka sa ganyang klase ng relationship and you have to set apart. Kailangan mong umalis, kailangan mong lumayo sa ganyang klase ng tao. Dahil nagbibigay din si Lord ng wisdom, baka ma-stop na yung buhay mo dahil nag-stay ka kahit alam mo na hindi na siya tama. Ang totoo niyan, kapag Christian ka at nagsiserve ka kay Lord, hindi mangyayari na i-allow ng Lord na bibigyan ka ng isang lalaki na ganyan yung ugali. In the first place, kung isa kang babae na nagsiserve kay Lord, nag-o-obey sa word ng Lord at nakikipag-communicate kay Lord, ilalayo ka niya sa mga taong ganyan. So it is our responsibility bago tayo mag-asawa as a Christian na wag basta-basta magpapakulong dahil alam natin na hindi inaalaw ng Lord ang divorce talaga. Ayaw niya talaga ng mga ganyan. Kung maari, magkakaroon tayo ng partner na tuloy-tuloy, maganda, merong peace, merong love, merong joy, at talagang inuuna ang Lord na mag-serve. Ibig sabihin, yung buhay natin ay parang nag-exist tayo, nabubuhay tayo with a purpose. Sinasabi sa Bible na do not be equally yoked with unbeliever. So kapag Christian ka, hindi ka na nagmamatigas na sinasabi mo sa sarili mo na it's okay kasi alam ko na mababago din yan at magiging Christian din siya kapag kami ang nagkasama. Totoo ka? Kasi walang, katulad ng sinabi ko, hindi tayo yung nakaka-change. Hindi tayo nakakapagbago. Hindi dahil sa atin kaya mababago ang isang tao, kung hindi dahil lang yan kay Lord. Even tayo sa sarili natin. Ang mga character na sinasabi ko sa previous na clip na pinakita ko sa inyo is ugali yan ng mga hindi Christian. Kasi kapag lalaki na in love kay Lord at merong Lord, ang dami ng mga successful na mga marriage, posible naman na magkaroon ng lalaki na parang ang ano talaga, description ay perfect. Kasi pag Christian talaga tayo, guys, the best yung ibibigay ng Lord sa atin, as in the best. Yun na nga, unahin natin yung sarili natin, huwag tayong magmadali, kasi ibibigay ng Lord yung the best para sa atin someday. Hindi niya hahayaan na magkakaroon tayo ng mapapangasawa kapag faithful tayo sa Kanya, na katulad ng sinabi ko, na may karakter na ganon, yung nambubugbog, may bisyo, nambababae, nag-cheat, na as in may kabit, no? Tapos hindi ka nirerimitan or hindi nagpo-provide. Hindi yan ugali ng isang Christian na lalaki. Do not settle for less. Wait for the right time and wait for the right man na ibibigay ng Lord sa'yo. Bye!